Ngayon ay ginalugad natin ang ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Marcos. Sa talatang ito, makikita natin kung paano bumalik si Jesus sa kanyang sariling bayan, ang Nazaret. Upang lubos na maunawaan ang talatang ito, mahalagang tandaan na simula sa kabanata 2, nilisan ni Jesus ang kanyang pinanggalingan. Bagaman siya ay isinilang sa Bethlehem dahil sa census na iniutos ni Cesar Augustus, ang kanyang pamilya ay lumipat sa Ehipto upang protektahan ang kanilang sarili mula kay Haring Herodes. Pagbalik nila, nanirahan sila sa Nazareth kung saan ginugol ni Jesus ang halos 13 taon ng kanyang buhay. Sa edad na 30, bininyagan siya ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. At mula noon ay sinimulan niya ang kanyang banal na misyon na itinatag ang kanyang base sa Capernaum, isang maliit na bayan kung saan siya nangaral at gumawa ng mga himala habang naglalakbay sa iba't ibang lugar. Kabanata 6, isinalaysay kung paano nagpasya si Jesus na bumalik sa Nazareth kasama ang kanyang mga alagad. Isipin natin sandali ang emosyon na mararamdaman mo sa iyong pagbabalik sa iyong sariling bayan, sabik na muling makasama ang iyong mga tiyuhin, pinsan at mga dating kaibigan. Ito ay isang pakiramdam na naranasan ng marami sa atin. Umuwi pagkatapos ng mahabang panahon. Sa pagdating, si Jesus tulad ng isang mabuting Hudyo ay pumunta sa sinagoga sa isang Sabado, ang lugar kung saan binabasa at sinusuri ang mga kasulatan sa Lumang Tipan. Sa kanyang napakalawak na karunungan, nagsimula siyang magturo at ipaliwanag ang mga sagradong teksto. Sa una, ang mga naroroon ay namangha sa kanyang kaalaman, ngunit sa lalong madaling panahon, ang pagkamangha na iyon ay nauwi sa pagtanggi. Ang mga pinuno ng sinagoga ay nagsimulang magbulong-bulungan. Saan kinukuha ng taong ito ang mga bagay na ito? Hindi ba siya ang anak ng karpintero? Ang kanyang mensahe, bagamat makapangyarihan, ay tinanggihan ng mga nakakilala sa kanya mula pagkabata. Nagkalungkutan at panghihina ng loob. Madaling isipin na nasaktan siya nang makita kung paanong ang kanyang sariling mga tao, ang mga taong nakakita sa kanyang paglaki, ay hindi nakilala ang kanyang misyon o ang kanyang autoridad. Ang talatang ito ay nagpapakita sa atin ng isang malalim na bahagi ng tao ni Jesus na sa kabila ng kanyang kalungkutan, ay hindi pinahintulutan ang pagtanggi na ito na hadlangan siya sa kanyang layunin. Isinalaysay ng Ebanghelyo na dahil sa hindi paniniwala ng mga tao, pinili ni Jesus na huwag gumawa ng maraming himala doon, na nililimitahan ang kanyang sarili sa ilang pagpapagaling. Gayunpaman, sa halip na manatiling malungkot, mabilis niyang ipinagpatuloy ang kanyang misyon at nagpatuloy sa pangangaral sa ibang mga bayan. Mga pinakamalapit sa atin, hindi natin dapat talikuran ang ating mga layunin, hindi sumuko si Jesus. Kung nag-react siya tulad ng marami sa atin, baka sinabi niya, hindi nila ako pinahahalagahan, kaya mananatili ako dito sa paggawa ng mga kasangkapan tulad ng aking ama. Pero hindi niya ginawa. Pagkatapos ng 1 o 2 araw ng panghihina ng loob, bumangon siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, determinadong dalhin ang kanyang mensahe sa mga handang makinig nito. Beses tayong nakakahanap ng suporta sa ating mga mahal sa buhay, ngunit pati na rin ang mga hadlang at pagpuna. Karaniwan sa mga taong malapit sa atin ang higit na humahamon sa atin. Ito man ay dahil sa inggit, hindi pagkakaunawaan o pagtatangi. Gayunpaman, totoo rin na sa ating mga pamilya ay makakahanap tayo ng mga walang kondisyong kakampi na naguudyok sa atin at nagdiriwang ng ating mga nagawa. Kung paanong hinarap ni Jesus ang dobleng aspetong ito sa Nazareth, dapat din tayong matutong madaig ang pamimintas ng hindi nawawala ang pagtuon sa ating layunin. Ang kaniyang 2 liham ay nagbibigay ng kaparehong kagilagilalas na pananaw.
Sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, ipinagtapat ni Pablo na paulit-ulit niyang hiniling sa Diyos na iligtas siya mula sa kahirapan, ngunit malinaw ang banal na tugon. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Binago ng mga salitang ito ang pananaw ni Pablo na nagsimulang pahalagahan ang sarili niyang limitasyon bilang isang pagkakataon ang kapangyarihan ng Diyos ay mahahayag sa kanya. Ipinahayag ni Pablo na siya ay nagagalak sa mga paghihirap o pag-uusig at mga insulto dahil sa mga sandaling iyon ng pinakamalaking kahinaan nakatagpo siya ng lakas na nagmumula sa itaas. Nahuhulog tayo sa pamamagitan man ng pag-usisa, tukso o pagkakamali. Ngunit sa halip na tingnan ang ating mga kabiguan bilang mga tiyak na kabiguan, maaari nating kilalanin ang mga ito bilang mga pagkakataon upang maging mas malapit sa Diyos. Kung paanong si Paul ay nakahanap ng lakas sa kanyang kahinaan, maaari rin nating paintulutan ng Diyos na baguhin ang ating pagkahulog sa mga kasangkapan upang lumago at tumulong sa iba. Daan, ngunit kinakailangang mga hakbang sa ating personal na misyon. Kung tayo ay maninindigan sa pananampalataya at tinatanggap ang ating mga kahinaan, hinahayaan natin ang Diyos na kumilos sa atin at sa pamamagitan natin. Universal na katotohanan. Lahat tayo ay nahaharap sa mga sandali ng panghihina ng loob at pagkahapo. Madalas nating itanong sa ating sarili, bakit ipagpatuloy ang pagpunta sa misa? Bakit magkumpisal, manalangin, kumuha ng komunyon o magbasa ng banal na kasulatan? Bakit pa tumulong sa simbahan kung parang walang pagbabago sa buhay ko? Ang mga pag-aalinlangan na ito ay mga tukso, mga bulong ng kaaway na sumusubok na ihiwalay tayo sa landas ng Diyos. Gayunpaman, binibigyan tayo ni San Pablo ng makapangyarihang sagot, kapag mahina ako, malakas ako. Ang pariralang ito ay sumasaklaw sa pagtuturo na bagamat ang ating sangkatauhan ay marupok, ang banal na biyaya ay nagbibigay daan sa atin upang makagawa ng mga dakilang bagay. Sinabi ni Kristo kay Pablo, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ang pangakong ito ay isang paalala na kahit sa pinakamahina nating sandali, ang biyaya ng Diyos ay sapat na upang tayo ay hawakan at magpatuloy ng kahirapan. Siya ay nakulong ng higit sa 10 beses, binugbog, pinahiya at tinanggihan, ngunit sa bawat pagkakataon na siya ay bumangon ng mas malakas, nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Pinatututuhanan niya na ang biyaya ng Panginoon ay hindi lamang nagbigay daan sa kanya upang matiis ang mga pagsubok na ito, ngunit binago rin siya bilang isang mabisang instrumento para sa banal na gawain. Malinaw ang aral para sa atin, huwag nating hayaang pigilan tayo ng ating mga kahinaan. Sa halip, dapat tayong sumulong na nagtitiwala sa paglalaan ng Diyos. At mga hadlang kahit na mula sa mga pinakamalapit sa atin. Kadalasan, ang mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan mismo ang sumusubok na panghinaan tayo ng loob. Marahil ito ay sa pamamagitan ng mapang-aabusong mga salita, mapanlait na tingin o kahit na isang walang malasakit na saloobin. Ngunit, sa bawat balakid, dapat maging matatag ang ating tugon. Ang iyong biyaya ay sapat na sa akin, Panginoon. Ang pahayag na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa ating pananampalataya, ngunit nagpapaalala rin sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang parehong Diyos na umalalay kina Pablo at Jesus ay umalalay sa atin ngayon. Ating pagkahulog, ginagamit niya tayo upang matupad ang kanyang layunin. Binigyang diin ng apostol na ang ating mga kahinaan ay isang plataporma para ipakita ang banal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating mga limitasyon at pagsuko sa biyaya ng Diyos, natutuklasan natin ang lakas na higit sa sangkatauhan. Sinubukan ni Satanas na ilihis siya mula sa kanyang banal na misyon sa pamamagitan ng mga tukso. Una, umapela siya sa kanyang gutom
na nagmumungkahi na gawin niyang tinapay ang mga bato. Ngunit sumagot si Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita mula sa bibig ng Diyos. Mateo 4:4. Pagkatapos ay dinala siya ni Satanas sa pinakamataas na bahagi ng templo at hinikayat siyang tumalon na binanggit ang kasulatan bilang patunay na poprotektahan siya ng mga anghel. Sumagot si Jesus, huwag mong tutuksuhin sa Panginoon mong Diyos. Mateo 4:7. Sa wakas, inialok niya sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo bilang kapalit ng pagsamba. Tinanggihan siya ni Jesus na may autoridad. Lumayas ka, Satanas, sapagkat sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Mateo 4:10. Lamang na pagtagumpayan ang tukso, ngunit tinuruan din tayo kung paano harapin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos bilang sandata at hindi natitinag na pananampalataya sa banal na layunin. Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo sa atin na sa panahon ng pagsubok, dapat tayong kumapit sa kasulatan at ganap na umasa sa kalooban ng Diyos. Ang tagumpay ni Jesus sa disyerto ay isang pagpapakita ng kanyang katatagan at isang panawagan din sa atin na harapin ang ating mga pakikibaka ng may parehong determinasyon. Hadlang sa ating landas patungo sa Diyos. Mula sa masasakit na komento hanggang sa mga negatibong saloobin, ang mga taong ito ay kumikilos bilang mga instrumento ng kaaway. Ngunit sa halip na masiraan ng loob, dapat tayong tumugon ng may panalangin at katatagan. Gaya ng sabi ng Ebanghelyo, maging ang mga humahamak o tumatanggi sa atin ay karapat-dapat sa ating mga panalangin. Ipagdasal natin sila upang mabuksan nila ang kanilang mga puso sa salita ng Diyos at maranasan ang pagbabagong si Kristo lamang ang makapag-aalay. Pagkakataon upang magpatotoo sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kahit na humarap tayo sa mga pagpuna, kahirapan o pagtanggi, dapat tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya at lubos na magtiwala sa pangako ni Jesus. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ito ang makina na nagtutulak sa atin upang sumulong. Alam na kasama ng Diyos, maging ang ating mga kahinaan ay nagiging mga kalakasan laban sa mga estratehiya ng kaaway. Ang pagsunod sa halimbawa ni Jesus, nakakahanap tayo ng lakas at kalinawan sa mga oras ng pagsubok. Alam na sapat na ang kanyang biyaya upang tulungan tayong madaig ang anumang tukso. Tinapos ng Mateo 4:11 ang ulat na ito sa pagsasabing, pagkatapos ay iniwan siya ng dyablo at nagsidating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Ang pagtatapos na ito ay binibigyang diin ang hindi natitinag na katapatan ng Diyos, na laging naroroon upang palakasin at suportahan ang mga nananatiling matatag sa kanyang salita. Lalim ng kanyang katatagan at pagsunod sa banal na plano, ibinigay ang kanyang sarili sa mga kamay ng Romanong autoridad at ng mga taong tumanggi sa kanya. Pisikal na nagdusa si Jesus sa hindi maisip na mga paraan. Siya ay ipinagkanulo ni Judas Iscariote at ibinigay sa gobernador na si Pilato na nag-utos sa kanyang pagbandera. Ang mga sundalong Romano na nagpapakita ng walang awa na kalupitan ay hinampas siya ng walang awa at inilagay ang isang koronang tinik sa kanyang ulo. Tinutuya siya bilang hari ng mga Hudyo. Pagkatapos binugbog nila siya, niduraan at lalo pang pinahiya na kinukutya siya sa harap ng lahat. Para bang hindi ito sapat, pinilit nila siyang pasanin ang sarili niyang krus patungo sa Golgota, ang lugar kung saan siya ipapako sa krus. Ang landas na ito, na kilala bilang Via Crucis, ay isang mas matinding pisikal at emosyonal na pagsubok na pinagsasama ng pagkahapo at pagkawala ng dugo, pagpapatawad at kaaliwan na nagpapakita ng pagkahabag na higit pa sa kanyang sariling pagdurusa. Ang pagkilos na ito ng pag-ibig at sakripisyo ay nagtapos sa pagtubos ng sangkatauhan na nagpapanumbalik ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang nilikha.
Ang salaysay ng pasyon sa Mateo 27:27-26 ay hindi lamang nagdedetalye ng pisikal na pagdurusa ni Jesus, ngunit binibigyang diin din ang kanyang kabuuang pagsuko sa kalooban ng Ama. Sa gitna ng sakit at dilim, ang kanyang liwanag at pag-ibig ay sumikat, nag-aalok ng pag-asa at pagkakasundo sa lahat ng naniniwala sa kanya. Jesus sa panahong ito ay isang pinakamataas na halimbawa ng pagiging matatag at katatagan. Ang stoicism na nauunawaan bilang ang kakayahang manatiling kalmado at kontrolado ng damdamin sa gitna ng mga pagsubok ay malinaw na makikita sa pinakamahihirap na sandali ng kanyang buhay. Sa hardin ng Getsemani, hinarap ni Jesus ang matinding emosyonal na dalamhati, batid na malapit na ang kanyang pagdurusa. Sa kanyang panalangin, tapat niyang ipinahayag ang kanyang hangarin ng tao na umiwas sa sakit. Ama, kung ibig mo, alisin mo sa akin ang sarong ito, ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Lucas 22:42. Ang sandaling ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging tao at ang kanyang ganap na pagsunod sa plano ng Diyos. Sa kalooban ng Ama, ang pagkilos na ito ng pagbibigay sa sarili ay hindi lamang mahalaga sa kaligtasan ng sangkatauhan, ngunit nagtuturo din ito sa atin ng isang mahalagang aral tungkol sa kung paano haharapin ang sarili nating mga pagsubok nang may panalangin, pagtitiwala sa Diyos at hindi natitinag na pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, nalaman natin na kahit sa pinakamadilim na sandali, posibleng magkaroon ng lakas at pag-asa. Halip na sawayin siya, ipinakita ni Jesus sa kanya ang pagtitiis at pagkahabag na pinanumbalik ang ugnayan sa pagitan nila. Sa isang nakakaantig na eksena, tinanong niya siya ng 3 beses, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Juan 21:50-17. Sa bawat pagsang-ayon na tugon ni Pedro, muling pinagtibay ni Jesus ang kanyang pagtitiwala sa kanya, ipinagkatiwala sa kanya ang pangangalaga sa kanyang kawan. Ang pagkilos na ito ng pagpapatawad at pagpapanumbalik ay hindi lamang nagbalik kay Pedro sa kanyang tungkulin sa pamumuno, ngunit naglalarawan din ng walang pasubaling pag-ibig ni Jesus na umasa, nagtiwala kay Pedro na gagabay sa komunidad ng mga mananampalataya. Ang pagkilos ng pagmamahal na ito ay nag-aanyaya sa atin na ibigay ang parehong pagpapatawad at pasensya sa mga nakapaligid sa atin, na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamumuno ay minarkahan ng pagpapakumbaba at pagkahabag. Ang taimtim na panalangin at ang kanyang lubos na pagsuko sa plano ng Ama ay nagpapakita ng isang huwaran na dapat sundin ng lahat ng mananampalataya. Ipinakikita nito sa atin na kahit na sa harap ng tila hindi malulutas na mga hamon, posibleng manatiling kalmado at magtiwala sa soberanya ng Diyos upang suportahan tayo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang halimbawa, makakatagpo tayo ng pag-asa at lakas sa gitna ng ating mga pakikibaka, nagtitiwala na kung paanong ang mga anghel ay naglingkod kay Jesus, naroroon ng Diyos upang palakasin tayo sa bawat hakbang ng daan. Kapatid, ang halimbawa ni Jesus sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay ay nagpapakita sa atin ng paraan upang sundin sa ating sariling mga pagsubok. Ang kanyang hindi natitinag na pagtitiwala sa plano ng pagtubos ng Diyos para sa sangkatauhan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsuko ng may pananampalataya sa banal na kalooban. Sa hardin ng Getsemani, napaharap si Jesus sa kakaibang emosyonal at espiritual na pagsubok. Sa kabila ng paghihirap, buong tapang niyang tinanggap ang kaniyang layunin na nagtuturo sa atin na kahit sa mga sandali ng matinding pagdurusa, makakatagpo tayo ng lakas sa pamamagitan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ang mahalagang sandali na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka.
Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Kristiyanong paglalakbay, tinupad ni Jesus ang kalooban ng Diyos nang may hindi natitinag na katahimikan at pagtitiwala sa kabila ng mga paghihirap na kanyang hinarap. Naway tularan natin ang kanyang halimbawa at matagpuan sa banal na espiritu ang lakas at kapayapaang kailangan upang harapin ang anumang paghihirap. Sa paggawa nito, kasama natin si Kristo sa kanyang misyon na magdala ng pag-asa at pag-ibig sa mundo, na sumasalamin sa kanyang liwanag kahit nasa gitna ng kadiliman. Atin si Kristo ng isang malinaw na gabay upang madaig ang mga paghihirap na ito. Una, dapat tayong magtiwala sa salita ng Diyos. Ipinakita sa atin ni Jesus kung paano ang banal na kasulatan ay isang makapangyarihang sandata upang labanan ang kasamaan tulad ng ginawa niya sa panahon ng kanyang tukso sa ilang Mateo 4:1-11. Alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos at kumapit sa mga ito sa oras ng pangangailangan dahil sa kanyang salita ay nakakahanap tayo ng lakas at direksyon. Sa kabila ng matinding paghihirap, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa taimtim na pakikipag-usap sa Ama. Sa pagsunod sa kanyang halimbawa, dapat nating panatilihin ang patuloy na buhay ng panalangin na nagtitiwala na sa pamamagitan nito ay malapit tayong kumonekta sa Diyos at makatagpo ng kaaliwan at lakas, umiibig sa Kanya. Harapin natin ang mga pagsubok ng may pagtitiwala na may banal na layunin ng ating buhay kahit na hindi natin ito maintindihan sa ngayon. Lucas 22:42. Ang pagsuko na ito ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng malalim na pagtitiwala sa pag-ibig at karunungan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsuko sa kanyang plano, makakatagpo tayo ng kapayapaan at katiyakan na lagi niyang hinahanap ang pinakamabuti para sa atin. Nang may pagmamahal at pagpapatawad, matapos tanggihan ni Pedro, ibinalik siya ni Jesus ng may pagtitiis at habag na sinabi sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Juan 21:15-19. Ang pagkilos ng pagpapatawad na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit na sa pinakamahirap na kalagayan, dapat nating ipakita ang katangian ni Kristo, tumutugon ng may pagmamahal sa mga nasa paligid natin. Sa Diyos sa panalangin na nagtitiwala na ang kanyang kapayapaan ay magbabantay sa ating mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling nakatutok sa Kanya, maaari nating harapin ang anumang hamon ng may kapanatagan at pagtitiwala. At gabayan tayo ng banal na espiritu, bigyan tayo ng lakas, ng loob na harapin ang kahirapan ng may pananampalataya at pag-asa. Naway maging patotoo ang ating buhay sa pag-ibig ni Kristo na nagbibigay liwanag sa landas para sa mga nakapaligid sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa Kanyang biyaya at tandaan na sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya, kaya nating malampasan ang anumang balakid. Gabayan ka sa iyong paglakad kasama ni Kristo. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana, puspusin ka ng Kanyang kapayapaan at biyaya sa bawat hakbang na iyong gagawin. Sa pasasalamat at pagpapala, inaanyayahan ko kayong manatiling matatag sa inyong pananampalataya, laging nagtitiwala na sapat na sa atin ang biyaya ng Diyos. Amen.